Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gado. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Nang mga panong ito, namumuhay bilang rebelde itong si Gado. Mula sa pamilya na magsasaka ang binata na napilitang mamundok dahil sa pang-aapi ng gobyerno at ng ilang matataas na tao sa lipunan. Lumaki si Gado sa kampo ng mga rebelde. Sa murang edad ay tinuruan nito ng mga pamamaraan kung paanong mabuhay sa kagubatan at kung paanong ipagtanggol ang sarili. Unang sumabak sa totoong laban ang binata nung nasa edad 14 pa lamang ito. Nagpapatrolya ang pangkat at hindi akalaing masasalubong nila ang puwersa ng mga sundalo. Nang makita ni Gado ang uniforme ng mga sundalo, pinaulanan ito ng bala. Nakipagpalitan ng putok ang mga sundalo at ilan din sa mga kasama ni Gado ang nalagas. Nang mga sandaling iyon, 4 lang silang natira. Sa isip ng binata, kailangan nitong lumaban at makaligtas. Dinampot ng binata ang sandata ng namatay na kasamahan. Walang habas na pinagbabaril ang mga sugatang sundalo. Hindi na nakagante ng putok ang mga ito. Kaya naman nagawa silang ubusin ng binata. Ito rin ang pinakaunang tagumpay ni Gado laban sa mga sundalo. Kaya naman kinilala siya sa bansag na Batang Bertugo. Sa pagtagal ng panahon, mas lalo pang nahasa ang binata sa pakikipaglaban at mga taktika sa loob ng kagubatan. Dahil dito, nagkaroon ng kakaibang karanasan ng binata. Nabagot sa kampo si Gado, kaya naman nagpa siya itong magpatrolya mag-isa. Sa kalagitnaan ng paglalakad, nakarinig ito ng mga sigawan na tila nagmumula sa naglalaban. Pinuntahan ng binata ang pinagmumulan nito. Medyo madilim ng mga sandaling iyon. Kaya naman nakalapit siya ng gusto sa kinaroroonan ng mga taong naglalaban. Nakita nito ang 4 na kataong pinagtutulungan ang isang binatang halos kasing edad niya. Mahusay makipaglaban ang binata. Makikita ang kakaibang lakas nito. Hindi nakatiis ang binata. Dali-daling itinakip ng binata ang bandana sa kanyang muka. Walang pagdadalawang isip na pinagbababaril ang mga kalalakihang kalaban ng binata. Nagulat naman ang mga ito. Dali-daling nagtakbuhan. Naiwan ang binatang sugatan at halos wala ng lakas. Dali-dali niya itong inakay pabalik sa kanilang kampo. Wala na itong malay ng mga sandaling iyon. Pagdating sa kampo, kaagad nilang nilapatan ng lunas ang mga sugat. San mo ba nakita ang taong yan, Gado? Sigurado ka bang hindi pa kawala ng militar yan? Baka mamaya, espiya yan. Mapahamak tayong lahat dito. Wika ng ama ni Gado, na itago na lang natin sa pangalang Kanor. Para namang hindi niyo ko kilala, Tay. Huwag kang mag-alala. Alam ko pong pinagkaiba ng mga sundalo sa pangkaraniwang tao. At isa pa, tignan mo nga po yung suot niyong damit. Parang mula sa katutubong nakatira sa kabilang bundok yan eh. Tugon ni Gado. Dagdag pa nito, wala siyang nakitang baril o kung ano pang modernong sandata doon sa mga nakasagupa ng binata. Puro sibat at itak ang dala ng mga ito. Basta tatandaan mo lang, responsibilidad mo ang taong yan dahil ikaw ang nagdala sa kanya. Kung sakaling may kapalpakan mang gawin yan, ikaw ang mananagot. Muling wika ng ama. Isa sa mga tinuturing na pinuno ng samahan si Kanor. Mataas ang tingin sa kanya ng mga kasamahan.
dahil isa ito sa mga nagtatag ng kilusan. Ano ka ba naman, Kanor? Nagmamagandang loob lang ang anak mo. Siguro naman, alam ni Gado ang alituntunin ng ating samahan. Wika ng isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Commander Roman. O Commander Roman, nandyan ka pala. Kailan pa kayo dumating? Wika ni Kanor. Kani-kanina lang. Kumusta naman ang kampo habang wala ako? Tanong ni Commander Roman. Wala naman pong naging problema sa mga nakalipas na linggo, Commander. Maliban na lang sa nangyari sa binatang to. Bukod dun, wala nang iba. Wika ni Gado. Muli siyang pinaalalahanan ng commander tungkol sa responsibilidad na nakaakibat sa pagdala niya sa binata. Huwag po kayong mag-alala, Commander. Ako mismo ang papatay sa kanya sa oras na gumawa siya ng kalokohan. Matapos ang pag-uusap, kagad nang bumalik si Gado sa kubo kung nasaan ang binata. Sakto namang tapos na ang panggagamot dito. At ayon sa manggagamot ng pangkat, wala naman itong malubhang sakit. Napagod lang ng husto kaya nawalan ng malay. Doon na din natulog si Gado upang bantayan ng binata. Sa kalagitnaan ng pagtulog ay narinig niya ang ungol nito. Dali-daling tumayo si Gado. Lumapit sa binata. Laking gulat niya nang bigla siyang suntukin. Aray ko naman! Walang iya. Ikaw na nga ang niligtas. Ganyan pa ang igaganti mo. Wika ni Gado. Nako. Pasensya ka na. Nagulat lang ako. Aray ko. Tugon ng binata at muling bumalik sa pagkakaupo dahil sa sakit na naramdaman. Dahan-dahan lang. Hindi pa magaling ang sugat mo. Maiga ka muna. Kukuha lang ako ng pagkain at ipapatawag ko ang manggagamot. Wika ni Gado. Sabay labas ng kubo. Pagbalik nito kasama na ang manggagamot. Dali-dali nitong sinuri ang kalagayan ng binata. Ayon dito, wala na silang dapat alalahanin. Nasa maayos itong kalagayan. Kailangan na lang antayin ang paghilom ng sugat nito. Maraming salamat po, Aling Magda. Wika ni Gado. Walang anuman. O siya, pakainin mo na yung bisita mo. At Gado, pwede bang pumunta ka sa kubo ko? Magpapatulong akong buhati ng mga baol. Tugon ng matanda. Matapos ibigay ni Gado ang pagkain sa binata, iniwan niya ito at pumunta sa kubo ni Aling Magda. Pagkarating ni Gado sa kubo, nagulat ito dahil wala namang baul na bubuhatin. Nakaupo lang si Aling Magda sa harapan ng mesa. Niyaya din itong maupo ang binata. Gado, magsabi ka nga ng totoo. Sino ang lalaking yon? Direktang tanong ni Aling Magda. Ang totoo, Aling Magda, hindi ko po talaga alam eh. Kasi nang makita ko yan, halos wala nang malay. Kaya hindi ko na naitanong pa. Tugon ni Gado. Huwag ka sanang magagalit, Gado. Pero may kung anong kakaiba dyan sa bisita mo. Hindi ko lang matukoy pero may nararamdaman ako sa kanya. Makikita na lang natin yan sa mga susunod na araw. Muling wika ni Aling Magda. Huwag po kayong mag-alala. Ako po ang magbabantay sa kanya. Babalitaan ko po kayo kung sakaling may gawin siyang kakaiba. Matapos ang usapan ay muling nagbalik si Gado sa kubo kung nasaan ang binata. Saktong tapos na ito kumain. Kaya naman nagpa siya ang binatang kausapin ito. Kaibigan, maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo?
Pati na rin ang dahilan kung bakit ka pinagtutulungan ng mga lalaking yun. Tanong ng binata. Huminga ng malalim ang kausap at nagpakilala. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa tulong mo sa akin. Ang pangalan ko ay Ibrahim. Galing ako sa tribong nakatira sa kabilang bundok. Itinakwil ng mga katribo ko kasi iba daw ako sa kanila eh. Wika ni Ibrahim. Iba? Bakit? Anong pinagkaiba mo sa kanila? Tanong ni Kado. Mahabang kwento. At alam kong hindi mo mauunawaan ng lahat ng isasalaysay ko pero sisiguraduhin ko sa'yo, hindi ako masama. Tugon ni Ibrahim. Ikinagagala kitang makilala. Ako si Gado. Huwag kang mag-alala. Alam kong hindi ka masamang tao. Pero hindi mo maiiwasang magsuspecha mga kasamaan ko. At para sa iyong kaalaman, nandito ka sa aming kampo at mga rebelde kami. Kaaway ng pamahalaan. Tumango si Ibrahim at muling nagsalita. Wala akong kinalaman sa pamahalaan. Kaya makakasiguro ka na hindi ako espiya kung yan ang iniisip mo. Tumawa ng malakas si Gado at muling nagsalita. Hindi ko akalaing matalas pala ang isipan mo. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat wala kang ginagawang masama, walang gagalaw sa'yo dito. At isa pa, ako ang makakasama mo habang nagpapagaling ka. Nagpasalamat si Ibrahim sa binata. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting gumagaling ang sugat nito. Sa panahong nanatili si Ibrahim sa lugar, nagawa nitong kunin ang loob ng mga kasamahan ni Gado. Pinaliwanag din sa kanya ang dahilan kung bakit nila piniling mamundo. Napag-alaman ni Ibrahim na ang ilan sa mga kasapi ng kilusan ay mula sa marangyang pamilya, biktima ng panggigipit ng pamahalaan, kaya piniling ipaglaban ang kanilang karapatan. Unti-unti, naunawaan ang kalagayan ng mga kasapi. Sumagi din sa kanyang isipan na makiisa sa kanilang pinaglalaban. Napag-usapan nila ito ni Gado isang umaga habang naglalakad paikot sa kuta. Hindi ko akalaing ganito pala ang nangyayari sa kapatagan. Ang bunga kala ko maayos ang pamumuhay ng mga tao doon eh. Yun pala, pamahalaan mismo ang nagdudulot ng kaguluhan. Wika ni Ibrahim. Halos nagiging katunog mo na ang mga kasama ko. Huwag mo sabihin gusto mo nang maging rebelde. Pabirong tugon ng binata. Ngunit pinaliwanag din ito na hindi lahat sa pamahalaan ay nanggigibit. May iilang sadyang gahaman sa salapi at kapangyarihan. Ngunit may iilan din na panig sa pinaglalaban ng kanilang kilusan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang dumating ang isa sa mga kasama ni Gado. Nakatalaga ito sa kabilang kampo. Sugatan at halos kapusina ng hininga. Dali-daling inalalayan ni Gado ang kasamahan. Dinala ito sa kubo ni Aling Magda. At habang nilalapatan ng lunas ay pinaliwanag nito ang pangyayari. Ayon dito, sinalakay sila ng isang pangkat ng mga kalalakian. Walang kalaban-laban ang mga ito. Dagdag pa ng lalaki, hindi gumagamit ng baril ang mga sumalakay. Ngunit napakalakas nila at hindi tinatablan ng anumang sandata. Naroon din si Ibrahim ng mga sandaling iyon. Iniisip kung sino ang maaaring gumawa nun. Hanggang sa napilitan nitong lumapit at tignan ang mga sugat na natamo ng lalaki. Nanlaki mga mata ni Ibrahim nang malaman niya na dulot ng kalmot ang mga sugat. Napatingin sa kanya si Aling Magda at nagsalita. Ano, titingin ka na lang ba o tutulungan mo ko?
Kunin mo yung plangganang may mainit na tubig. Dali-dali namang kumilos si Ibrahim. Matapos iabot ang planggana, inutusan ng matanda ang lahat ng naroon na lumabas ng kubo. Ang tanging naiwan ay si Gado at Ibrahim. Dito na nagsalita si Aling Magda na labis namang ikinagulat ni Gado. Ibrahim, alam kong alam mo kung saan galing ang mga sugat na ito. Sabihin mo, mali ba ang hinala ko? Gawa ito ng mga aswang, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Gado. Hindi makapagsalita, lalo pa nang marinig ang sinabi ni Ibrahim. Tama po kayo, Aling Magda. Aswang nga po ang may gawa niyan. Tugon ni Ibrahim. Teka, paano mo nalaman na aswang? Tanong ni Gado. Ito ang bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Kaso alam kong hindi mo paniniwalaan ang lahat ng mga maririnig mo. Ang mga kalalakihan na naabutan mo nung niligtas mo ko sa kagubatan. Mga aswang. Kalahi ko sila. Napaatras si Gado. Maging si Aling Magda ay napatigil sa kanyang ginagawa. Teka, ipaliwanag mo ng maayos, Ibrahim. Muling wika ni Gado. Pinaliwanag ni Ibrahim ang lahat ng tungkol sa kanya. Ayon sa binata, isinilang ito sa angkan ng mga pinunong aswang o mas kilala sa tawag na gabunan. Ngunit kakaiba ang anyo ng binata dahil sa lahat ng mga kalahi niya ay may itim na balat. Siya lamang ang kulay puti. Hindi kagaya ng ibang aswang. Hindi nakakaramdam si Ibrahim ng pagkatakam sa laman ng tao. Kaya ito ang naging dahilan para ituring siyang mahina at itakwil ng sariling lahi. Teka, paano ko naman paniniwalaan ang mga sinasabi mo? Tanong ni Gado. Itinaas ni Ibrahim ang kanyang damit. Nanlaki ang mga mata ni Gado dahil wala na ang mga pilat na dulot ng sugat. Mabilis maghilom ang mga sugat ko, Gado, at walang sandata ng tao ang maaaring tumalab sa aking balat. Pero kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ako masama. Pagpapaliwanag ni Ibrahim. Matapos ang usapang yun, sinugatan nito ang palad. Ipinatak ang dugo sa bunganga ng kasamahan ni Gado. Anong ginagawa mo? Ginagamot ko siya. Wala nang pag-asang mabuhay ang taong yan. Ngunit kaya siyang gabutin ng dugo ng isang gabunang aswang na kagaya ko. Tugon ni Ibrahim. Matapos itong gawin ng binata, sinabihan nito si Aling Magda na hayaang makapagpahinga ang lalaki. Patuloy na pinagmasdan ni Aling Magda ang lalaki. Halos mapatalon ito nang makita ang nangyayari. Unti-unting humihilom ang sugat nito. Mabaging langit. Anong nangyayari? Anong ginawa mo sa kanya, Ibrahim? Tanong ni Aling Magda. Wala po kayong dapat ipag-alala. Hindi ko po siya niyanggaw kagaya ng iniisip niyo. Pagpapagaling lang ng sugat ang ginawa ko. Tugon ni Ibrahim. Hindi makapaniwala si Aling Magda sa mga nakikita. Lalo pa nang tuluyang makakilos ang kasamahan ni Gado. Itago na lang natin sa pangalang Matyas. Matyas, kumusta ang pakiramdam mo? Sabihin mo sa akin, anong nangyari sa kabilang kuta? Tanong ni Gado. Hindi namin inaasahan yung pangyayari, Gado. Biglaan ang lahat eh. Nagulat kami na marami sa mga kasama namin ang namatay. Malalakas sa mga sumalakay sa amin. At kagaya ng sinabi ko, hindi sila tinatablan ng bala. Tugon ni Matyas. Nagkatinginan si Gado at Ibrahim.
Hindi nga malayong tama ang hinala ko. Aswang nga ang sumalakay sa kuta niyo, Matias. Pero bakit? Maigpit ay pinagbabawal ng aking ama ang pananalakay sa mga inosenteng tao. Wika ni Ibrahim. Marahil ibang lahi ang sumalakay. Pero imposible. Sa pagkakaalam ko, isang angkan lang ng mga aswang ang naninirahan sa gawing iyon. Yun ay ang angkan na pinagmulan mo, Ibrahim. Wika ni Aling Magda. Isang paraan lang ang alam ko upang masagot ang tanong natin. Ibrahim, sasamahan mo ba ako? Sige, Gado. Walang problema. Matapos ang pag-uusap, kagad nang umalis ang pangkat. Bagaman palubog na ang araw, hindi ito alintana. Gamay ni Gado ang kagubatan. May kakayahang makakita sa dilim si Ibrahim. Pinili ng binatang dalawa lang sila ang lumakad para makaiwas sa atensyon kung sakali man. Lalo pa kung minsan, napapadaan ng puwersa ng militar sa paligid ng kuta. Kaunting pagpapaliwanag sa tinutukoy na kuta. Hindi to pagkakamalang kuta ng rebelde dahil walang mga nakatagong baril ang mga naninirahan dito. Puro gamit sa pagsasaka ang nakaimbak sa lugar. Palagi itong pinupuntahan ng mga sundalo. Ginawa nila ang kutang iyon para madali nilang mamanmanan ang kilos ng militar. Narating naman nila ang kuta ng walang problema. Kagad nagsiyasat si Gado. At habang ginagawa niya, biglang nagdatingan ang pangkat ng mga sundalo. Mabuti na lang wala itong dalang baril. Tanging itak lang ang nakasugbit sa kanyang bewang. Nagsisilbing armas kung sakaling magkaroon ng kaguluhan. Kagad silang inusisa ng mga militar. Nakipagtulungan ng dalawa. Sir, malinis yung dalawang to. Walang dalang baril. Wika ng isang sundalo. Kayong dalawa, anong ginagawa niyo sa lugar na to? Tapos gantong oras pa. Wika ng pinuno ng pangkat. Napadaan lang po kami, sir. Pupunta po kami sa Busay. Nagkakaingin po kasi kami doon. Bibili po sana kami ng bigas dito. Kaso ito'y naabutan namin. Tugon ni Gado. Ganun ba? Ngayon lang din kami nakarating. Kaninang umaga pa inulat ang nangyayari dito. Masyado kasing malayo, kaya nahirapan kaming marating ang lugar. Wika ng leader. Ano po bang nangyari dito? Hindi pa namin alam eh. Pero parang sinalakay yata ng mabangis na hayop. Kaya umalis na kayo dito. Bago pa bumalik kung ano man yung nilalang na sumalakay dito. Matapos magsalita, nagkunwaring natataranta ang dalawa at kagad nang umalis. Mas mabuti siguro, manatili tayo dito at magbatsyag. Tama ang sinabi ng sundalang yun eh. Kung ang mga aswang ang may gawa nito, siguradong babalik sila. Wika ni Ibrahim. Nagkubli ang dalawa sa isang malaking bato. Pinagmamasdan nila ang mga sundalo habang tinitipon ang mga bangkay na naiwan sa lugar. Nagsiga ang mga ito, kaya maliwanag ang paligid. Mula naman sa kinaroroonan ni Gado, kitang-kita ang buong paligid. Malinaw ang mga mata ni Ibrahim, kaya kung may kumilos man sa paligid ay kaagad niyang makikita. Ilang sandali pa bigla nitong nakitang may gumalaw. Napatayo si Gado. Maging siya ay napansin ito. Nakita mo ba yon, Ibrahim? Huwag kang maingay. Kung aswang man yun, siguradong maririnig ka niya kahit sa ganitong distansya. Wika ni Ibrahim. Patuloy silang nagmasid. Hanggang sa bigla na lang may humiyaw sa loob ng kuta.
Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Dali-daling bumaba ang dalawa at pinuntahan ng kuta. Nakita ng mga ito ang isang napakalaking aso kalaban ng sundalo. Mabilis na kumilos si Ibrahim para pigilan ito at iligtas ang buhay ng sundalo. Dito nasaksihan ni Gado ang taglay na bilis at lakas ni Ibrahim. Isang suntok lang ang ginawa niya, kagad tumilapon ang napakalaking aso.